Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan. Mga kababayan, kamakailan lang ay inanunsyo na ng pamunuan at mga kasapi ng ating Senate Blue Ribbon Committee. And we are talking about the Senate Blue Ribbon Committee na naibuo at na naitatag noong panahon ng majority group pa sina Senator Alan Peter Cayetano. Pinamumunuan po ito ni Senator Pia Cayetano, and then ang kanyang vice chairperson ay si Senator Rodante Marcoleta, at ang namumuno sa subcommittee on the investigation of the flood control scam and scandal ay si Senator Marcoleta. Dadalo po ang pagkakaalam natin sa pagpupulong na ito ng Senate Blue Ribbon Committee on June 16, alas 10 ng umaga, sila Senator Amy Marcos, sila Senator Robin Padilla, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, and other senators na maninindigan para sa integridad at dangal ng Senado, sa Senado na may kalayaan at hindi Senado na nadidiktahan at nahahawakan sa liig ni Marcos, ni Lisa Araneta at nila Martin Tambaloslos Romualdez. Mahalaga po itong desisyon ng pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee investigation, bagamat ang numero ngayon ng natitira na lang na mga brave senators ay 10. Subalit sa 10 ay mukhang ilang pulgada na lang ang natitira pa sa paninindigan ni Senator Joel Villanueva, at ang indicators at ang trend ng kanyang mga pahayag at mga galawan ay mukhang papunta na sa pagiging bahagi ng magiging 13 Judas. So siyam na lang ang mga senador na sigurado tayo ay hindi nila ipagbibili ang kanilang dangal, ang kanilang dignidad, at ang kanilang prinsipyo at paninindigan para sa pagiging tama na maglingkod sa Republika ng Pilipinas, at hindi para kay Marcos at sa aliporis ng kanyang mga sindikato. Ang pangalawa ay nakita din po natin na mahalaga itong Senate Blue Ribbon Committee investigation na gagawin sa darating na June 16, 2026, alas 10 ng umaga, sapagkat may lalabas na mga panibagong witnesses. Mga 14 more security personnel and staff ni Ginoong Saldico ang lalantad sa darating na Senate Blue Ribbon Committee investigation on June 16. And we expect also na ang grupo ng pinagkakatiwalaan ni Ginoong Saldico sa katauhan po nitong Paul Estrada and Mark Tiksay, na mayroong hawak ng mga listahan ni Saldico, ay baka mailusot ang kanilang testimonya at magiging official record pa rin po ng Senado. Ayan. Kaya naman doble todo kayod sila Marcos Jr. at ang kanyang mga 12 Judas na senador na ma-pressure si Jinggoy Estrada na lumipat, at pati si Senator Joel Villanueva. At kapag nangyari po yan, ay magiging 13 sila kung lilipat si Joel Villanueva sa darating na Martes or Miyerkules na nakatakda na special session, at kung papayag si Senator Jinggoy Estrada na i-blackmail siya at palalabasin na ang kaso niya ay mahina naman ang ebidensya, kaya papayagan siya makapagpiyansa ng korte. Pero inariglo na yon nila Marcos at magkakaroon siya ng temporary liberty by way of bail application para hindi kunwari halata, mga kababayan. So magiging 14 na po ang bilang ng mga senador ni Marcos Jr. So kung magiging 14 na sila, at ang maiiwan na lang ay siyam, so 14 versus 9, malayo na ang agwat, no? At talagang hindi na mananatili pa si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero ang nangyari, inilantad po at ibinunyag ni Senator Jinggoy Estrada kasama si Senator Alan Peter Cayetano na kahit nakakulong siya ngayon pansamantala dyan sa Quezon City District Jail, ay ginagapang po at minamaniobra
nila Marcos through Tito Soto and Ping Lacson na si Senator Jinggoy Estrada ay bumaliktad na. So, pamba-blackmail ito. Obviously, dahil takot na takot pa rin po si Marcos Jr. na hindi niya makukuha ang majority. Kaya naman kasabay po ng maniobra na i-pressure at i-blackmail si Senator Jinggoy Estrada hanggang sa pumayag siya na magmaniobra na rin at ibibigay sa kanya ang pagkakataon na mag-apply ng piyansa sa Sandigan Bayan. Hindi mag-oppose ang ombudsman pero ariglado na sa Sandigan Bayan na presiding judge na si Jinggoy Estrada ay pwedeng magpiyansa dahil mahina ang kaso or ebidensya laban sa kanya. So, yun, palabas po ng bail approval, and in the meantime ay pwede siyang sumama sa pagiging bahagi ng Senado. Pansamantalang nakakapagpiyansa siya. So, mantakin yung blackmail na yan, ano? There are evidence on that, mga kababayan, as mentioned by Senator Alan Peter Cayetano, at willing naman si Senator Jinggoy Estrada na ito ay patotohanan po niya in due time kapag tinalakay na nila ito. Pero dahil hindi pa kumpleto ang blackmail operations para paluhurin, patiklupin at pabaliktarin si Senator Jinggoy Estrada, ang grupo po nila Marcos Jr. at ng mga alipores niyang senador ay nagbuo ng isa pang panibagong maniobra, Special Joint Session of Congress. At ang kanilang dahilan at maskara ay ang pagbibigay ng karampatang budget at tulong at mga hakbang na gagawin ng presidente through the authority given by Congress. Kunwari, doon sa nangyari na sakuna at kalamidad dulot ng malakas na paglindol. But all of these are not necessary. Hindi po required na magkaroon ng Senate Joint Congressional Special Session ang Senado at ang Kongreso just because may nangyaring lindol. Depende po sa lawak at lakas at lalim at epekto nito sa buong bansa. So usually, ang nagre-respondi po dyan ay ang Office of the President. At under sa Office of the President, nandyan po ang Office of the Civil Defense. Nandyan po ang Department of National Defense. Nandyan din po ang NDRRMO para sa mga disaster and calamity response. So no need po talaga na magsagawa ng special session. Only that, kailangan nila ang special session ni Marcos na kunwari ay magpapatawag para magkaroon ng pagpupulong at gagawin ng mga legislative agenda ang kapulungan ng Kongreso, the House of Representatives, and the House of Senate para may oportunidad na makapagtipon-tipon ang mga senador. Exactly na yan po ang binanggit ni Senator Joel Villanueva nang sinabi niya na pinag-iisipan na niya na pumunta at dumalo doon sa patawag na joint special session ng Kongreso na initiated by Marcos Jr. Sapagkat sabi ni Joel Villanueva, nais po niyang tugunan ang mga pangangailangan ng pagkakataon at ng ating sitwasyon, kaya kailangan niya mag-cooperate. Wow, palusot. Sapagkat ang totoo dyan ay gagamitin po siya bilang pangtapal doon sa kakulangan nila na makonvince si Senator Jinggoy Estrada, itong Dosi Hodas. So si Joel Villanueva po ang next na vulnerable, kagaya po ni Chis Escudero. Dahil malamang sa malamang nakinabang po sila sa flood control at mga insertions sa national budget. And for that matter, mataas po at malalim ang kanilang bit-bit na bagahe na hindi po may pagkakaila na kayang-kaya sila paglaruan sa palad ni Marcos at ng kanyang asawa. Kung kaya, hindi katakataka na tumawid si Chis Escudero at mukhang ganon din po ang yapak o landas na susundan ni Joel Villanueva sapagkat pareho po sila ng kalagayan. Mayroon silang mga pananagutan, may mataas na possibility na mag-guilty sila sa mga pagbubunyag sa Senate flood control investigation sa Blue Ribbon at pwede nga pong gamitin ito sa bagahe nila na magsampa ng kaso ang attack dog ni Marcos na si Boying Rimulya gamit ang Office of the Ombudsman. Of all this consideration, mukhang doon papunta si Joel Villanueva sa kampo po nila
uh, Sherwin Gatchalian, Tito Soto, Ping Lacson at iba pa. So ito pong pagsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee investigation habang hindi pa na-constitute ni Marcos ang kanyang bagong 13 na hudas at aagawin na nila ng lubusan ang lahat ng pamunuan sa plenaryo ng Senado at pati na rin po sa mga komitiba at included na dyan ang Senate Blue Ribbon Committee ay aagawin na rin nila ang initiative dyan. And so therefore, hindi nakakapagtaka na kailangan po ni Marcos na talagang habulin by way of dirty political maneuvers ang natitirang pag-asa nila ngayon na immediately ay madali nila pong paluhurin at patiklupin itong si Senator Joel Villanueva. And when he attends the Senate and Congress joint special session presided or to be presided by Marcos Jr., ay talaga naman pong kompleto na ang rikados ng 13 hudas and they can now change the positions elected previously by electing a new Senate President and electing a new Senate pro tempore President and other officials of the Senate, including po ang pagbalasa sa mga komitiba at mga namumuno ng iba't ibang Senate committees. Ayan. Nakakalungkot sapagkat posible ito na ang huli na pagkakaroon ng isang matino at maayos na Senate Blue Ribbon Committee investigation. No? Sana ay hindi ito mapipigilan sapagkat the venue will not be held inside the Senate building. Ang venue po ay sa isa sa private venue sa EDSA area. No? Parang isang garden resort type na nasa EDSA. Hindi ko pa ito napupuntahan but the invitation stands. It will be on June 16, Tuesday at 10 a.m. mga kababayan. So kung sakaling ito na ang panghuli na Senate Blue Ribbon Committee investigation under the more principled group led by Senator Alan Peter Cayetano, hindi lubos-lubosin na natin dapat ang partisipasyon dito ng mga pwedeng maging resource persons. So ang 18 former Marines or former soldiers, mayroon pang 14 na lalabas at yung sila Mark Tiksay at sila Paul Estrada. Ang Diskaya couple hindi na po kakayanin sapagkat hindi na po majority ang numero nila Senator Alan Peter Cayetano. At ganun din po sa mga dapat isabpina by authority of the Senate President at iwan ko kung kakayanin pa sa tiyempo o panahon nang nandyan pa si Senator Alan Peter Cayetano ang papadala ng or issuance ng sabpina kina dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa kanyang apo sa pamangkin na si Adrian Bersamin na dating Undersecretary sa Office of the President at ito di umano ang tagasalo ng mga malimaleta na mga deliveries mula sa mga tauhan nila Saldico, mga kababayan. So hindi natin alam kung papayagan po na makadalo o makapagbigay ng salaysay at testimonya at kakayanin pa dito sila Mark Tiksay at sila Paul Estrada. Ayan. Kaabang-abang ito mga kababayan and we will try to join in that private venue na binuo po nila Senator Alan Peter Cayetano sapagkat hindi na po sila pinapapasok sa loob ng House or sa Congress, sa Senado at dahil nadidiktahan na po nila Gatchalian, ng NBI nila Matibag, ng PNP at ng DILG nila Rimulya na dapat barikadahan na ng mga pulis ang Senado nang sa ganon hindi makapag-testify ang mga witnesses. Kagaya po ng 18 former soldiers, yung 14 more security personnel and other staff ni Saldico na lumalantad at lumalabas na rin para isalaysay at isiwalat ang buong katotohanan na nalaman nila kung paano po ang money making by the hundreds of billions of pesos, pati na po hanggang mahigit 1 trilyon pesos na mga pangungulimbat at pangungurakot na naganap during the time of Marcos Romualdez in their first 3 years in office. Kayang-kaya po yan, no?
ipresenta kung may oras at panahon. Pero dahil naghahabol na rin po ng oras, itong matino at maayos at lehitimo sana na Senate Blue Ribbon Committee investigation ay kapag nakuha na po ang 13 na bahagi ng mga senador at kapag tumawid na ng lubusan si Joel Villanueva, wala na pong dahilan pa na magpapatuloy pa sila Senator Alan Peter Cayetano sapagkat there will be a new majority and a new quorum. Na talagang 13 na, hindi na 12 lang para naging 12 Judas po sila. So abangan natin at nararapat lamang na suportahan ng mamamayang Pilipino na ituloy at talaga namang ilagak na ang lahat ng pwedeng maibunyag at mailahad na mga pagpapahayag at testimonya ng may mga kaalaman at kinalaman po dito sa tinatawag nating flood control, the biggest corruption scandal and plunder operations made by the government against its people, led no less than by Marcos Jr. and Martin Romualdez, as evidenced by the testimonies of the likes of Saldico and the former 18 soldiers na naglalantad na rin po ng kanilang mga nalalaman. So, tingnan natin kung haharangin pa rin ng Philippine National Police at ng NBI ang venue ng pagtitipon sapagkat ito ay private venue na, hindi na po sa loob ng Senado at ito ay inanunsyo na rin ng mga tagapagsuporta ng Senate Blue Ribbon Committee at ng ating mga senador nitong nakaraang gabi ay naglabas na po ng advisory that all those Filipino groups and organizations and sectors at ng mga leaders and personalities who would like to join dito po sa pagtitipon sa Senate Blue Ribbon Committee investigation at the venue in EDSA, nakapost naman yata sa Facebook page or Facebook account ni Congressman Mike Defensor, inaanyayahan po ang lahat na dumalo at makilahok sa pagsuporta ng tuluyang magbubunyag pa at maglalatag ang mga remaining witnesses at iba pang mga testimonya na ihahayag sa Senate Blue Ribbon Committee investigation na ito na pinamumunuan ng grupo nila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano at Senator Senator Marcoleta. At bago pa patiklupin at durugin ni Marcos ang anumang komitiba na nabuo dati sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano when they were still number 13 in their numbers. Okay. So abangan natin kung anong mga gagawing hakbang ng pananabutahe ng mga sipsip na tauhan ni Marcos, kagaya nila Matibag, nila John Vic Rimulya, dito sa iniayag na panibagong pagbubuo ng Senate Blue Ribbon Committee investigation sa darating na June 16. At kailan ba ilalatag din ni Marcos itong Senate joint session ng Kongreso, House of Representatives and the Senate, para nang sa ganon ay mapagtakpan na ang maniobra ni Joel Villanueva na tatawid siya pero kunwari mag-attend lang siya ng joint session. At doon na mabubuo ang panibagong numero na 13 Judas. Nila Gatchalian, Tito Soto, ang magkapatid na Tulfo, si Hontivirus, si Pangilinan, at ngayon sila Escudero at sila kasama na rin po si Joel Villanueva. Kaabang-abang ito mga kababayan kung ano ang magaganap at sino-sino pa ang mga pwedeng maihabol sa pagbubuo ng mga salaysay nila at mga walang pag-aalangan, no holds barred na mga revelations in the next Senate Blue Ribbon Committee investigation on June 16. Makilahok po tayo at sundan natin ang mga kaganapan dito at magbibigay na naman tayo ng mga pananaw. Importante po, may nananawagan at may naninindigan para sa katotohanan, katarungan at mga paniningil ng mamamayang Pilipino nang maparusahan ng lubusan ang totoong mga mastermind at mga utak at alipores nila sa pagsasagawa ng sistematikong korupsyon, malawakang pandarambong na nangyari in the last almost 3 years na ganun po ang naging kalakaran ng gobyerno nila Marcos at nila
Romualdez. Ayan. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagsuporta ninyo. Please don't forget to like, share, and promote our videos. Mahalin po natin ang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!